volleyball pero ang mga player ay nakaupo? Yan ang sitting volleyball. Ang mga manlalaro nakasalampak sa sahig. Gamit ang kanilang mga kamay at mga paa hanggang hita, pwede silang kumilos sa loob ng court. Pero ang isa sa pinakamahalagang rule sa laro, yung isang bat mo kailangan nakalapat sa floor pag mag-attack ka. Pag mag-block ka rin, ganun. Mas maliit ang size ng court na gamit dito na 10 by 6 meters kumpara sa standard size ng isang volleyball court. Mas mababa rin ang net kung saan 1.15 meters ang gamit ng men's habang 1.05 naman sa women's. Sa ngayon, meron na tayong national team para sa sitting volleyball consisting of 14 para-athletes. Si Mayi Monit-Prochina ang head coach. 2019 nang buuin ang volleyball team ng PhilSpada o Philippine Sports Association for the Differently Abled noong 2017. At aminado siya, hindi naging basta-basta ang paghahanap ng players for sitting volleyball. Matagal kasi wala kaming parang feeling ko, meron ba yun? Kaya si coach, pumunta muna ng Negros kung saan may existing teams na para sa sport. 2019 nang magsimulang magpunta sa Ultra, sa may Pasig ang recruited para athletes. And coaching from abled players to para athletes, na-challenge daw talaga ang staff. Umabot pa sa puntong umupo rin sila upang ma-experience ito. Alam mo yung sa utak mo na, ang dali lang naman ng volleyball, tapos biglang, hindi kasi iba tong sports na to. So, isa sa miyembro ng ating national team, si Dorel Padilla. Even without legs, talagang palaban siya sa court. Sobrang challenging po kasi syempre dadalhin mo yung flag ng Philippines eh. Masaya na naging part ka as national team na pinaglalaban yung bansa natin sa iba. At maganda rin yung experience po na makalaban kami sa ibang bansa dahil po syempre meron ka rin po matututunan dun eh. And having the honor to teach these people, Coach Mayi had realizations. Nabuksan yung isip ko nung nag-volunteer na ako sa PhilSpada. Sabi ko, may buhay pa pala after kang naging lumpo, bulag, lahat. Alam mo yon? Sa ngayon, nagpaplano na silang bumuo ng sariling tournament at sa hinaharap, umaasa silang makabuo rin ng women's team. In a world where opportunities are limitless, do not stop and never underestimate the power of your dreams. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang sport na sitting volleyball kasama si Mobile Journal, Denise Valdesancho. Ikaw ba, Denise, nasubukan mo na yung sitting volleyball? Sir Jay, hindi pa. Pero mukhang interesting talaga Nakaupo very challenging daw talaga. Okay, paano at saan ba nagsimula ito? Historically, Pops Jay, Netherlands, nag-originated sa Netherlands around 1950s para sa mga injured na soldiers. Ito yung pagkakaalam ko. So, it's a form of rehabilitation. Pero dito sa Pilipinas, nung binubuo nila yan, sa mga provinces pa naghanap yan, sila Coach Mayi, particularly sa Negros. So, it was way back 2014 nung naging matunog ang sitting volleyball sa provinces bago yan napunta dito sa Metro Manila. Ngayon ko lang nadinig yan. Pero ano ang pinagkaiba ng rules sa sitting volleyball at yung conventional na volleyball? Siyempre, Pops Jay, aside sa nakaupo sila, with the technicalities the rules are the same? Yes, same rules, except syempre sa execution, dito tayo maiiba. Unang-una yung court, mas maliit at mas mababa yung net. So for the net, it's only 1.15 meters for men, 1.05 for women's, and then a smaller court. And then for example, Pops J, may mga ina-allow sila. You can touch the net pag magbablock, tapos paglapag mo, okay lang na ma-touch yung net sa ilalim. Tapos since limited nga yung paggalaw ng mga athletes natin and it's a smaller court, sa ilalim ng net, pwede silang lumagpas. So may mga ganong changes ba or like konting difference na ina-allow with the rules of sitting volleyball. Okay, paano nabuo ni Coach Mayi yung sitting volleyball team? Yes. Pops JC, Coach Mayi, there's a para-athlete din na sa kanya, kumaga nagkaroon ng idea na si Adeline Dumapong, sabi niya, Coach Mayi, parang, I think si Coach Mayi yung natap nito na bumuo ng team, if I'm not mistaken, around 2017, mga ganun. Kasi 2019 nag-start yung mabuo mismo yung team. But the recruitment, it went way back. So, ayun nga, naghanap talaga sila, nag-recruit sila.
personally, they went to the provinces. So, ito yung Negros sa province na ito. Dahil sa Negros, Pops J, may mga existing na sitting volleyball teams. Dahil yung mga LGUs mismo sila, nagpapalaro na sila ng sitting volleyball dito sa Negros. Alam mo, Denise, intense din talaga itong sitting volleyball. Ano yung mga challenges ng ating national team? When it comes to, syempre, Pops J, we have to acknowledge the fact that it's sitting. So, ano ba yung magagamit dito? Yung, puwetan natin. So, ang mga problems nila dyan, nagagasgas yung part, yung puwetan na part. So, ito nga, kakakwento lang ni Coach Mai, yung isang athlete, ang problema, may pigsa. So, yung mga ganong difficulties, ganon yung challenges na na-face nila, nagkakaroon ng blisters. Nabubugbog kasi. Yes, bugbog na bugbog, Pops J, at gamit na gamit yung sa puwetang part talaga nila since it's sitting volleyball. Ano yung essential na gear para dito sa mga naglalaro ng sitting volleyball? Ang advice or from experience, Pops J, Hindi ka pwede maglagay ng protective pads? Ang parang pinaka-protective equipment or na kasuotan ay, kumbaga, doble-doble yung sinusuot nila. So, these men, may brief and then magsusuot pa ng cycling and then magsusuot ng shorts, multiple or patong-patong para talaga ma-cushion talaga. Yes, but you mentioned, Pops J, yung mga padding. Dahil meron ng mga nabibiling padding for protection. Allowed ba yan? It's not allowed, Pops J, kasi baka maging, maging advantage pa. So, sa ngayon, hindi siya ina-allow. May interesado na ba mga kababaihan, Denise, na sumali sa binubuong women's national team? Meron, Pops J, kaso iilan pa lang, bihira pa lang kasi ang mga babae na naglalaro ng sitting volleyball. Even ito kasing sitting volleyball, napakabago niya sa Pilipinas. 2014 pa lang nung sa Negros. At ito nga, yung national team natin for men ay 2019 lang nung nabuo. At mas marami kasi or mas prominent kasi ang mga naglalarong lalaki. So kapag nakahanap na sila ng enough na women recruits for the sitting national volleyball team, ayan, baka makabuo na tayo hopefully for women's. Ayun. Maraming salamat, Mobile Journal, Denise Valdesancho.